People Asia's 25th anniversary special issue, we trained the spotlight in one of our covers to an award-winning actress, a celebrity endorser, a pop culture icon, a wife, and a mother. From a billion-peso grossing movie Rewind to an award-winning movie Balota, for which she won a Cinemalaya Best Actress Award, we have, for editor's notes today, the one and only Marian Rivera. Ooh, hello, hi everyone! Alam mo, Marian, from Marimar to Rewind and even pop items like Labubus, Mollies, and Salt Pandas, parang everything you touch turns to gold. Bakit Wow. kaya? So much love for everything. Binubuhos mo talaga. Basta, pag may ginagawa po akong something, I make sure na I'll give my 100%. Love ko yung ginagawa ko. And syempre, hindi man palagi kailangan work. Kailangan may reward ka din para sa sarili mo. So baka itong mga molly na to and space molly na to, ganun yung naging resulta niya. Ah, kaya naman you're one of the most sought-after celebrity endorsers. Can you remember how many endorsement deals na kaya over time? Lay, ilan na ba? Tinanong ko talaga yung manager ko. This time, pero nung last, wala na, hindi natin alam. No? Pero this year, 30 plus endorsement. Does it make her the title holder when it comes to endorsements? I wouldn't be surprised. Have you had to turn down endorsements? May mga. Especially pagkasama yung mga kids. Kasi ang priority namin, just in case na may nagtatanong sa amin, example, for endorsing them, Yeah. tatanungin ko muna yung kids. Like example, Zia. May sariling isip na kasi si Zia. So Oo we'll nga ask her, anak, gusto mo ba ito? Ito yung product. And pag sabi ni Zia, I don't think, Mama, I can endorse this product because I don't believe in this product. So hindi namin ipupush through yun. Gusto namin gagawin niya kasi naniniwala siya sa produkto, kakainin niya talaga or gagamitin niya. Ang hirap kasi magpanggap. So you have a household where your children have a voice. Yes. No? Yes. This early. Yes. In Balota, you played a devoted teacher who would do anything to protect the vote. Yes. Hindi siya glamorous. No, not at all. Paano ka naghanda for the role? Na-challenge ka ba? Super. Natakot ka ba? Actually, nung binigay sa akin yan, tinurn down ko siya. Sabi ko, parang hindi ko siya kayang gawin sa ngayon kasi may soap ako noon, tas ang dami naming shoot na gagawin. So, yung isang producer dun sa GMA, kinukulit talaga niya ako. Very close talaga ako sa kanya. Sabi niya, Marian, please, make time to read the script. Please. Sabi niya, please, please, please. Sabi ko, para i-push niya sa akin tong script na to, there's something. Sabi ko, sige, padala niyo ako ng script, babasahin ko. So, nung binasa ko yung script, sabi ko, oh my God, parang ang tagal ko sa showbiz, pero never ako nabigyan ng ganitong chance na ganito yung gawin kong character. Number one, teacher na may fight scene, na deglam, tapos may mga lingwahe na hindi ko nasasabi sa television o pelikula ko. Wow. Parang sabi ko, okay, gawa natin ng paraan para magawa ko tong pelikula na to. And then nag-usap-usap sila hanggang sa naayos yung schedule. And then sabi ko, this is it. Lalabas ako dun sa comfort zone ko for the first time. At ito yung ginawa ko, Balota. Siyempre may konting advocacy yon or paninindigan or paniniwala. Yes, kailangan buo talaga yung loob mo because it's about politics. In life, it's not all about, can you finish my sentence? It's not all about the red carpet. Yes. Yeah. Sabi ko nga, may mga pelikula na gagawin ka because you want to earn mga 1,000, millions, hundreds. May mga pelikula na gagawin ka for experimental. May pelikula na gagawin ka because it's personal for you. Gusto mo siyang gawin. Pero may pelikulang ginagawa ka, contribution for your country. At para sa akin, yun yung ginawa ni Balota. Wow! Can somebody so beautiful be this principle? I am awed, my God. Kaya naman nanalo ka ng Best Actress sa Cinemalaya. Sa dami ng awards mo, na-excite ka pa ba? First time ko makatanggap ng Best Actress. In any? In any, but in television kasi yes, nakakatanggap. Pero pelikula this is my first time.
Oh my goodness, congratulations. What a milestone. Para kasi nung gumawa ako ng pelikula, parang 14 years ago, bago ko ginawa si Rewind and then Balota. So, ganun katagal na ako hindi gumagawa 14 ng... years? Yes. What was your movie before Rewind? Ang last movie ko is Kung Fu Divas. Funny, Tagal na nun. You know, dami nga. May Kung Fu Diva, may Labubu, yes, Rewind. What do you consider your greatest achievement in life? My family. That's my dream talaga. Kasi solong anak lang ako and I have separated family. So talagang my goal talaga is to have a whole family with kids. So binigay sa akin ni Lord yan. So para sa akin yung pinaka-core ko kung bakit ako lumalaban, kung bakit ko ginagawa ito, at bakit ko love yung mga ginagawa ko. Kasi sila yung inspiration ko talaga. Kung may re-rewind ka ba sa buhay mo, may papalitan ka? Wala eh. Wala? Parang lahat ng maganda at hindi maganda, lahat yun natutuwa ko. At lahat yun, ito yung kabuuan kung sino yung nasa harap mo ngayon. Ang ganda naman. As a woman, alam ko na mahirap I still am a working wife and mother and I raised my child as a working mother. Mahirap ang mag-balance ng career and home. But you seem to be doing well. Kanina, kinikwento mo yung early morning ritual mo. How do you balance it? Basta siguro alam mo at malinaw sa'yo yung priority mo. Ako, priority ko talaga is number 1, my family. Well, supportado ako with GMA dyan. Supportado din ako ng management ko na anything na nangyayari at kailangan ako ng kids ko, sila muna. Everybody mag-a-adjust. Depende sa schedule ng mga anak. So kapag ganun siguro na alam mo yung priority mo, magiging madali lahat para sa'yo. And how do you keep the flame burning between you and your husband of how many years na? Actually, this coming December, 10 years na namin. Wow, advance happy 10 anniversary. taon na kaming kasal. Yay! Yay! How do you keep the honeymoon period going? Maganda siguro na may heart-to-heart talk kayo, lumalabas kayo every now and then, nakakapag-usap kayo na without kids. May mga times na kasama yung kids, pero maganda siguro nagbabanding kayo together na kayong dalawa lang. Tapos ang maganda kasi sa amin ni Dong, very transparent kami sa lahat. Para kaming best friend. Na anything under the sun pwede namin pag-usapan na walang panghuhusga sa isa't isa. So no filter kami. Kaya masasaktan kita, kaya masasaktan mo ako. We need to be transparent all the time. That's a secret formula that I can learn even at this point in my life. Tsaka siguro malambing akong tao. That's... Medyo, yan ako talaga sa kanya, even sa mga kids ko. Siguro kung meron ako isang quality na nagiging okay in a relationship, yung pagiging malambing ko talaga. Nakikita naman yun your facial medyo maharot gestures. po ako matachi ako, mahag ako, makiss ako. Eh si Dong? Ganun din siya pag walang tao. Pag walang tao. Payag ba kayo ni Dong na yung mga kids, have a future in showbiz? Pag tinatanong yan sa amin, parang napag-usapan namin yung Dong na, bakit hindi? Marangal ang trabaho namin, dito kami nagkakilala, ito ang bumubuhay, ito ang bread and butter naming dalawa. So proud kami kung anong trabaho meron kami. But kung gugustuhin ng kids na sundan ang yapak namin bilang mga artista, walang problema. Basta may isang rule lang kami sa kanila. Tapusin mo na lang yung pag-aaral nila. And after that, kahit anong gawin nila, we will support them all the way. Hanggang college? Or hanggang high school? Hanggang college? University? Pwede siguro may commercials and everything, but yung pag-aartista kasi, hindi ka kasi pwedeng half-half. Kapag may gagawin kang isang trabaho, kailangan 100% yung binibigay mo. And I doubt it, kung mag-aaral siya, and then mag-aartista, hindi niya matatapos. Mamimili lang siya doon. So for me, importante muna makapagtapos sa pag-aaral. Wow! Galing. We were watching earlier clips of your career and we saw yung mga unang mong roles, even before Marimar. You were doing Super Twins. Yes. And did you imagine that you would make it this big? No. Talaga? In the first place kasi hindi ko ginustong mag-artista. Parang ang gusto ko lang is maging cover ng magazine and magkaroon ng commercial. Ang saya ko na nun. Pero hindi ko alam, doon ako dinala ni Lord sa path na ito na, anak, ito ang para sa'yo. Saan ka natuto this incredible way you act? Maybe you're not acting. Ako ma-arty lang po akong sadya. Di ka nag-acting school? Ganyan. Hindi. Sino tinitingala mo na artista? Actually, nung kabataan ko, more on radyo ako.
More on music ako, more than TV. Kaya magaling ka magsalita. Hindi ko alam pero mas ma-music kasi akong tao. At you sing? Hindi. Hindi, sayaw, oo, pero kanta, hindi. Yung anak ko yun, tsaka sila Dong. Well, you know, you've achieved a lot, pero maybe, nagkaroon ba ng panahon na nainip ka sa iyong pagsikat? Hindi. Hindi? Actually, malinaw sa akin noon na gusto kong subukan ang pag-aartista dahil gusto kong makaipon para sa sarili ko. Kasi I have this broken family na si mama meron pinapadala sa akin, si papa may papadala sa akin. So, parang sabi ko, nakatapos na ako ng college. Sabi ko kay mama and papa, I think enough na yung nagawa nyo para sa akin. Parang I want to stand by my own. Gusto kong kumita para sa sarili ko. Gusto kong magsikap para sa sarili ko. So yun yung goal ko, ang makapagpundar, makapag-ipon, para ma-prove ko na hindi lahat ng broken family, magiging broken kid ka. Wow, totoo. You're exhibit A of that. Did you want to be anything else aside from an actress? Like, I want to be a teacher. O, tinan mo. Balota. May hugot. Pangarap ko talagang maging teacher. May hugot ang balota. Kaya siguro nagagawa ko yan sa mga anak ko. Kapag may mga lesson kami, doon ko nabubuhos yung pangarap kong maging teacher. How do you speak to your papa? Habla Español? Sí, pero un poco. More on Tagalog and Spanish. Pati yung accent! Actually, halos everyday magkausap kami. Pero minsan siguro naiinip na siya. Naka-voice call na lang siya sa akin. Hola, buenos días, cariño. So may ganun na lang kaming dalawa. So your kids are speaking in Spanish? Not really, but Zia is trying. Kasi gusto niyang matuto talaga ng Spanish. Yeah, wow. That's new. In another life, for Marian is not an award-winning actress, what would she be? A housewife. Gusto ko talagang maging nanay. Kaya yung kahit na sobrang busy ako sa schedule ko, sobrang pagod na pagod ako. Minsan si Dong sinasabi niya sa akin, yan, ano ka na muna, matulog ka na muna. Parang puyat ako, tapos gigising ako ng alas 5. Sabi ko, okay lang. Sabi niya, di mo kailangan gawin kasi may matutulong naman sa atin. Nandiyan naman si mama ko or may kasama naman kami sa bahay. Pero ako pa rin yung gumagawa. So minsan parang naano siya sa akin na, pag masyadong kayanin lahat, may hugot ako. Sabi ko, okay lang. Yung tulog, kaya ko yung gawin after ko mahatid. Kaya ko yung gawa ng paraan. Pero yung moment na hinahatid ko yung mga anak ko, hindi ko na yan mababawi, hindi ko na yan marirewind. May hugot ako kasi nung bata ako, walang parents na naghahatid sa akin, lola ko lang. So iba pa rin kapag yung parents yung nandun for the kids. Pero although si nanay, nabigay naman niya yung 100% at nagpapasalamat ako sa kanya dahil hinubog niya ako na walang galit sa parents ko, na separated sila. Kumbaga, hindi nagkulang si nanay na sabihin sa akin na may mga pagkakataon na kahit pagsamahin natin, hindi po pwede. Minsan kapag magkahiwalay, mas maayos pa. At hindi ko makakalimutan, kaya siguro very thankful and grateful ako kahit na sabihin ko, hindi ako pinalaki ng mga magulang ko. Dahil si nanay, palagi yung sinasabi sa akin, anak, tandaan mo, hindi ka magiging successful sa buhay mo kapag may galit ka sa magulang mo at hindi ka marunong magpasalamat dahil nabuhay ka dahil sa kanila. So habang lumalaki ako, yan ang nilalagay ng nanay ko, ni Lola, sa utak ko. Ang nanay is Lola? Yes. So yun ang nilalagay niya na maging grateful ako sa anong mang meron ako. Hindi lahat ibibigay sa'yo, pero may kapalit yan dahil alam niya kung anong nararapat para sa'yo. And that is why we have this beautiful woman who is content and who doesn't wish to rewind any part of her life. Siguro, present and forward lang. Wala nang rewind. Salamat, Marian. Thank you. You know, were those real tears glistening in your eyes when you were talking about your nanay? Ay. Kasi si nanay is 94 years old. Malakas pa. Hindi pa nagsasalamin. Grabe yung memory. So, I'm always praying para sa kanya kasi grabe yung hinubog niya sa pagkatao ko. So, I'm very grateful and blessed. Ahag mo, ha? Yes. Kaya yung mga anak ko din, alam nila yung kwento ko nung bata ako kung sino si nanay sa buhay ko. They also call her nanay, not Lola. Actually, si Zia malambing eh. Lala. Lala ang tawag niya. Okay. Thank you, Marian. Thank you.